Mga kabarya, may nahanta naman akong 1 sentimo na bagong lipunan series. Ito po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lamang po ng aking maising intro. Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa-kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Meron po akong bagong hunt dito ngayon. Itong 1 sentimo ng bagong lipunan series. Nakahunt po ako ng 4, 2 circulated na at 2 uncirculated. Yan po. Pag-usapan natin. Sa obverse na bahagi po ng baryang ito ay makikita natin ang logo ng Bangko Sentral sa kanyang bandang gitna. Yan po. May lalaking parang nagpapagulong ng gear. Ayun, makikita niyo. At sa loob ng bilog ay mababasa natin ang katagang Central Bank. Tapos po ang bagong lipunan ay nasa labas ng bilog. Ayun. Yung date ng establish ng Central Bank, nakalagay 1949. Tapos po yung mga petsa ng pagkakagawa, yan makikita ninyo. Ang translation nga po niyan sa wikang Ingles ay The New Society at saka yung Central Bank of the Philippines. Ang engraver po niyan ay si J. Herman de Rose. Yan po. Sa reverse na bahagi naman, ayan, makikita natin ang image ni Lapu-Lapu, isa sa pambansang bayani ng Pilipinas. Ayan po. Ayun ang nakipaglaban sa mga hukbo ng Kastila noong unang panahon. Tapos yung Republika ng Pilipinas, nakasulat sa kanyang bandang ulo na nakapabilog. Yung kanyang denomination nakalagay din. Ayan. 1 sentimo. Tapos yung pangalan niya, yun, nakasulat, Lapu-Lapu. Kung titignan naman natin ang S yan, yan, plain. Yan. Ginawa po yan sa 3 pagawaan ng pera sa bansang Amerika at sa United Kingdom. Ang una po, ginawa po yan sa Royal Mint sa Lantrisan, United Kingdom. Tapos po yung pangalawa sa United States Mint of Philadelphia. At pangatlo sa Franklin Mint sa Pennsylvania, United States din. Biruin ninyo, yung ating 1 sentimo ay imported pa. Sa ibang bansa pa yan pinagawa. Yan nga pong mga barya na yan, bagamat imported ang pagkakagawa, ay dito sa Pilipinas, original na galing. Yan, in-issue po yan ng ating Central Bank of the Philippines o yung Bangko Sentral. Ang type po niyan, standard circulation coin. Ang taon, 1975 hanggang 1978. Tapos yung pangalawang series ay 1979 hanggang 1982. Yan po ang ikalawang series niyan. Ang value nga po niyan ay 1 sentimo. Yun. Nakapaloob yan sa ating currency piso. Ang komposisyon po, aluminum. Tumitimbang po ng 1.2 grams at may sukat na 19 mm. Ang kapal, 2.4 mm. Meron pong kakapalan yan. Yan. Ang hubog po niya ay kudrado na may pabilog sa kanyang mga sulok. Ika nga sa English, square with rounded corner. At milled po ang ginamit na technique dyan. At middle alignment ang orientation.
May number po yan na N number 2447 at reference number na KM number 205, SKU number 44. Tignan na naman natin ngayon ang kanyang kasalukuyang presyo dito sa Numista. Yung pong may petsang 1975 tulad po ng ating barya dito ngayon. Yan. Yung pong fine yan at saka very fine ay 21 pesos. Yung pong extra fine 27 pesos at yung almost uncirculated ay 38 pesos. Pero po kapag po uncirculated, tulad po nitong ating coins na nandito ngayon, nagkakalaga po yan ng 55 pesos. Pag po ganito ang itsura. Yan. Maliit pero may halaga na. Kaya po dapat ingatan. Tapos po yung Franklin Mint na 1975, nagkakalaga po ng 62 pesos. Yung po tinatawag nilang proof coins. Yun naman pong 1976, ayan, dito sa ating barya sa ating harapan, ang very fine po niyan ay 15 pesos at yung extra fine at yung almost uncirculated ay 25 pesos. Gayun din yung uncirculated. Ang pinakamahal po niyan, yung pong 1976 na Franklin Mint, 120 pesos na po ang halaga, yung pong tinatawag na proof coins. Sa proof coins po, yung isang maliit na perang katulad dito ay nagkakalaga ng 120 pesos. Yun naman pong 1977, yung very fine 15 pesos, yung extra fine 32 pesos, almost uncirculated 32 pesos din at yung uncirculated ay 33 pesos. Pag po 1978 ang inyong barya, nagkakalaga po ng 5 pesos and 60 centavos yung very fine yan. Yung extra fine po, 20 pesos. At yung almost uncirculated at yung uncirculated ay 32 pesos. Yan po ang mga halaga niyan sa kasalukuyan dito sa Numista. Dito naman po sa pinagtitiwalaan nating eBay ay may tatlong presyo. Yung pong una, yung 1975, nagkakahalaga po ng $5.99, almost $6 na po. Tapos yung pong 1977 at 78, nagkakahalaga po ng $12.99. Yung pangatlo, yung 1979 to 1978, yan, $11.95. Yan po. Dito naman po sa Numis Corner, kapag ang petsa ng inyong barya ay 1977, nagkakahalaga po yan ng €11.95. Yan po lamang at wala nang iba. At bago po ako matapos sa aking content ngayong araw ay nais ko pong magpasalamat sa lahat ng aking mga kabarya at kapwa kolektor. At gayon na rin, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng senior citizen. Shoutout sa lahat ng mga silent viewer. Shoutout sa lahat ng ating mga kaibigan dyan, lalo na doon sa mga subscriber na unti-unting naragdag sa aking channel. Maraming salamat po at shoutout sa inyong lahat. Walang tigil at walang sawa po akong nagpapasalamat sa inyong lahat pagkat nandiyan kayong palagi at nakasubaybay sa aking mga vlog. Maraming salamat po. At sa huli ay masabi ko, mabuhay tayong lahat.